Welcome back po sa ating channel. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ibabahagi po natin sa inyo ngayon kung paano gumawa ng 14.4 volts or 12 volts dito po mula sa mga bateriyang itinatapo na. So do it yourself na naman ito, mga ka-Treasure Hunter, at isi-share natin kung paano gumawa ng 14.4 volts or 12 volts mula sa mga itinatapong mga baterya na 3.6 volts lang ito. So ito ay nanggaling po sa baterya ng laptop or sa mga baterya ng mga power bank. Kahit sira ay mabubuhay yan. O, yung mga drain, yung mga patay na ay pwede pang buhayin. At i-share po natin sa inyo kung paano gumawa ng 14.4 volts para magamit natin sa mga inverter. So sa pagbuo po ng AC lines katulad nito na kuryente, ay mapapaandar natin yung AC lines na 220 volts. Pwede tayong magkarga ng mga cellphones na mabilis, magamit tayo ng mga TV gamit itong 3.6 volts. So paano ito ay ating i-share sa inyo. So mula po dito 3.6 volts ito, ang iba dito ay 0 voltage, sira na, at bubuhayin po natin ito. Yung mga buo na ay pwede nating gawing 14.4 volts. So susukatin po muna natin itong voltage nito, kung ilang voltahe na ngayon ang ang mayroon dito. So mayroon siyang 1.7 volts. So ito ay pwede pang i-recover ito, pero mabilis na mag-discharge ito. So kukuha tayo ng 3.6 volts mula po dito sa hindi na gumaganang baterya ng laptop. Ang lakas. Oh, nabalatan. Sayang. So ito yung nakuha natin na 4 na piraso mula dun sa sirang baterya ng laptop. Sukatin muna natin kung ilang voltage nito isa-isa. Makita natin kung pwede pang buhayin ito. 1 volt. So
mababa yung 1 volt. Sobrang baba na yan. Yan, 0.88. So, mababa yung voltahe niya. So, hindi po pwedeng makagawa tayo ng 14.4 kapag hindi natin isa-charge yan. So, ang gagawin natin, bubuhayin natin ito. At ang ating pambuhay ay kakargahan natin ito ng 12 volts pataas ang ating pang shock na ilang amperes yan 20 amperes 30 amperes. Sa shock natin ito sa 20 to 30 amperes. So idudugtong natin na ganyan at isa-shock ng mataas na voltage. So 3.6 ito. Pag i-combine natin 3.6 is 7 volts mahigit. Tapos isa-shock natin ng kalahati sa voltage ng dalawa para mabuhay ang bateryang yan. So, sa-shock natin ito 14.4 volts ang ating isa-shock sa kanya. So, kalahati sa voltage niya, no? So, shock natin na para mabuhay pa to. Buhayin natin kumbaga. Yan, hindi na yung mag-spark yan. Yan. So nag-i-spark siya. So iinit yung wires niyan sa negative side bilang tanda na pwede pa siyang mabubuhay. So kanina 1 volt ito, tingnan natin kung makakargahan ito sa shock. So ilang segundo lang ang pagsashock nito kasi pag sumubra sasabog din. So danger kapag hindi natin alam. So mga 10 seconds ang limit, 10 seconds lang, 5 to 10 seconds. So ito ay may karga na ito. Tingnan natin kung nakarga na. So ito yung kinargahan natin. Try natin na tingnan sa voltage output o sa voltmeter, digital voltmeter tester. Tingnan natin is 3.5 na. Nakita nyo? So positive na nabuhay natin yung sira na yan ng battery. Hindi na yan magkarga sa laptop kapag below 3 volts yun. Hindi na recognize yun sa mga charger. So drain. So nabuhay natin itong isa. Ito yung pangalawa. 3.4 volts. Yan recognize na yan sa charger. Ibig sabihin buhay na yung dalawa. So itong isa pa, itong dalawa pa, is tingnan natin kung ilang volts itong dalawa, kung pwede pang mabuhay o hindi. 1 volts din. So 0.88. Ito naman ang bubuhayin natin yung dalawa. So kita nyo itong dalawa medyo patay na itong dalawa. 1 volt. Mababa na to. So bubuhayin natin to. So sa pagbuhay nito, yung positive na yan idudugtong mo sa negative series. So magiging 7 volts ang capacity nito mahigit. So pag 7 volts yung malakas na yan. So yan naman ang gagamitin nating pang clip. Then sa-shock natin ng ground. Yan, nag-spark, di ba? Mabubuhay pa yan. So pwedeng mabubuhay ito kasi hindi ganun kainit. Tama lang yung init niya sa shock. So 1 volt yun kanina. Itong sinyak ko is 14.4 volts ito. Sa 7 volts sinyak natin ng kalahati para mabuhay yung patay na baterya. So patay na yan, binuhay pa natin.
So tingnan natin kung nagkarga na doon. So ito na yung sinyak natin. Yung binuhay natin yung patay na baterya, no? Try nating tingnan ngayon kung ilang voltage nito. 13.4 volts. So ito ay buhay na. Marirecognize na ito ng charger. So tatlo na yung nabuhay. Itong pang-apat, 13.49 volts. So buhay na yung apat. Ngayon, bubuo tayo ng 12 volts. Para mabuo natin ang 12 volts, ay kailangan nating pagdugtungin yan. Yung series ang tawag dito. Yung positive na yan, makikita niyo yung positive. Yung parang may bilog at saka flat yung negative. Surface flat. Yung may bilog dyan, yun yung positive. So ang gagawin natin, pagdugtong-dugtungin nyo to. So pagdugtong-dugtungin natin ang positive dito sa negative. Sa apat na piraso ay dudugtong natin yung apat na ito sa series. Series yan. So pakita natin sa inyo kung paano gumawa ng 12 volts mula po dito sa apat na 3.6 volts. Kita nyo yan. Negative, positive. So pagdugtungin natin yung negative at saka positive. Kaya nga yung negative, positive. Dudugtong natin yung negative, positive. Nakita nyo, positive at saka negative pinagdugtong natin. At susukatin natin yung pinagdugtong natin yung negative at saka positive. Positive, negative. Ang output po sa series na yan ay magiging 7 volts. So 6.8 nagdagdag siya ng
3 volts mahigit. So hindi pa kasi full charge to. So dalawa, kaya nagiging 6 volts ito. Tapos i-series pa natin ito. Itong isa nasa 7 volts ito. Kasi mas mataas. 6.9. So ito 6 volts. 6.8 to 6.9. So sa series, isi-series na naman natin ito. Baliktaran lang. Mapansin nyo. Ingatan nyo magkadikit yan, si puputok. So ito ang positive na naman dito at saka negative. So kabilaan. So hindi po pwedeng kabilaan niya ma-discharge siya. So yung hindi na dugtong na 4, yan. Magdudugtong tayo dito ng negative positive sa gitna. So kung idugtong natin to, yung negative na yan, idugtong natin doon, makukuha natin yung 12 volts. Magiging 12 volts yan. So dudugtong natin yan. Yan. So nadugtong na natin yung gusto nating idugtong. So dito ingatan natin ditong mag-short kasi pwedeng sumabog. Pansin nyo, yung 4 na yan ay series. So naka-series. Ito ang positive. Yun ang negative. Ganyan. So yun negative, yung surface na walang bilog. So pansinin niyo negative, positive, then negative, positive, then negative, positive. So yan lahat naka-series yan. So pag parallel, the same voltage. Pag series, add the voltage. So mabubuo na natin ng 12 volts sa 4 na yan. Ito mo 13.7. Pwede nang paandarin ang inverter sa ganyan kapag 13.7. So sa 4 na yan, nakabuo tayo ng 12 volts. Mapapaandar nito ang inverter o AC na 220 volts. So ganito lang kasimple gumawa ng 12 volts sa mula sa mga bateryang mga ganitong sirana. Si pag low voltage ito o drain, hindi na magkakarga yan. So lumalabas doon sa mga laptop sira na ito, itatapon na nila. So mabubuhay pa natin ito sa pamamagitan ng shock. Isa-shock yung high voltage na DC, kalahati doon sa dalawang naka-series. So mas the best kasi yung kalahati na pang shock kaysa sa medyo mataas, medyo matagal kasi pag mag-shock tayo ng medyo mababa, so mataas yung voltage na isa-shock natin. So ito nga po ay buhay na at nakagawa na tayo ng 13.7 volts. So 12 volts na yan. Pag isaksak mo yung inverter dyan, under na yan. Tapos pag gusto ninyong papalakasin ito ng resistance niya o matagal malubat, ganun lang din, isi-series ninyo tapos ipaparallel hanggang sa makabuo kayo ng 200 amperes o mas mataas pa, depende sa makukuha ninyong mga sirang mga baterya, no? So ganito lang gumawa ng mga 12 volts o 14.4 volts. Pwede ito sa mga PWM at saka MPPT na na solar panel
o solar power. So the best ito kasi wala ka namang gagastusin na malaki. Pwede mong mapulot lang yung mga sira na mga batteries. So marami po kasi mga ganito. Ang tanong, magkarga pa ba ito ng maganda? Tumagal pa ba? Oo, subok ko na yan. So ang mga ganito kasi 15 to 20 years ang buhay nito. Ang iba ay wala pang 2 years ay nagsha-shutdown ito sapagkat may mga safety switch dito sa ilalim ng buttons dito. May mga safety switch dyan na kapag umangat yun ay nawawala na ng voltahe at mabubuhay pa yan kapag binubuhay natin. So yan po, no, mga ka-treasure hunter, pwede tayong gumawa ng do-it-yourself na solar power batteries gamit po ang mga sirang mga ganitong baterya sa pamamagitan ng series at saka parallel. So thank you very much for watching. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating binahagi sa inyong topic kung paano bumuhay ng mga ganito.